Ilang tindahan sa lalawigan ng Samar nagbukas na. Pamilihang bayan sa nasabing lalawigan fully operational na. Ang detalye mula sa ating kasamang George Bandola mula sa Eastern Samar live. Actually, nakangiti ako, Attorney Mark, sapagkat eksakto, itong tinatawag mo kami dito sa Giwan Eastern Samar, napakalakas ng ulan ngayon. At bagamat gabi, katatapos lang din ang malakas sa pagulan kanina, ngayon muli na namang nagsisimula. Pero kanina mga kaibigan, doon sa aming ginawang pag-iikot ni Kuya Danny, ay marami na rin tayo nakikita mga positibong senyales matapos yung ginawang pananalanta ng bagyong Yolanda. At narito yung aming mga ginawang pag-iikot kanina. At sinisikap na nung ilang nating mga kababayan, lalong-lalo na sa bahagi ng Eastern Samar, na magnormal yung kanilang pamumuhay matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. 2 linggo na ang nakakaraan. Operational na ang ilang transportation terminals mula sa hangganan ng Samar at Leyte para maghatid ng pasahero. Karamihan sa mga pasaherong ito ay galing ng Metro Manila na kailangang umuwi ng hanggang probinsya ng Biliran at Ormoc. Mula Tacloban City ang biyahe ng bus ay mula 4 hanggang 5 oras hanggang sa Kapitolyo ng Naval sa Biliran. Maging ang mga tricycle sa bahaging yan ng Kinapondan at mga jeepney sa boundary ng Kinapondan at Buenavista ay nagno-normalisa na rin paunti-unti ang kanilang mga biyahe ng Giwan sa Eastern Samar. Maging ang mga maliliit na tindahan o negosyante sa mga bayang sinalanta ni Yolanda ay nagbukas na rin. Ayon sa mga tindero-tindera sa bayan ng Kinapondan dito sa Eastern Samar, may mga ilan pa silang paninda na natitira pero karamihan sa mga supplies ay tinangay o kung hindi man ay inanod ng alon nung kasagsagan ng bagyo. Pero kahit papano, may natitira pa naman sa mga paninda na ito tulad ng mga asin, bawang, sibuyas at ilang mga rekados at karne. Pero kami ni Kuya Danny walang nakitang mga itinitinda pang bigas dito po sa bahagi ng bayan ng Kinapondan. Gayon din dito sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, mula sa video ng aking cameraman, kitang-kitang masigla na ang talipapa ng Giwan. Nakakapagtinda na mga ito at ilang mga pagkain maliban sa mga bigas dahil ito ang kulang sa kanila. Siyempre, hindi naman nawawala ang paniniwala ng ating mga kababayan na hindi magyayaot magnonormalisa na rin yung kalakaran dito po sa bayan ng Giwan. Alam po nyo, dito na sa Giwan, winasak ng bagyong Yolanda ang 416 years old na simbahan. Ito pong simbahan na ito, ang Immaculate Conception, ay tinatayang pinakapatandang simbahan sa buong Samar o kung hindi man ay buong bansa mula nang dumating ang Kristyanismo taong 1500s. Sinasabing pinagdaanan ng simbahan ng 3 pang malalakas na bagyong Klaring, Aming at Undang noon at naging takbuhan ng mga mamamayan ng Giwan, pero noong nakarang bagyo, mismo ang mga pari na ng simbahan nagbawal sa mga tao na pagtaguan ng simbahan dahil baka nga ito bumagsak na nagkatotoo naman. Sabi ni Father Andy Egargo, hindi naman daw nasusukat ang kawalan ng paniniwala ng mga taga-Samar dahil lamang sa pagkawasak ng simbahan, kundi talagang luma na lang ito. At nung aming bisitahin nga ni Kuya Danny, talagang makikita yung mga inscriptions pa na nag-ugat noong 1800s mula sa simbahan na yan at pinaniniwala ang bagamat sa kabaliktaran magkakaroon pa ng katatagan sa paniniwala ito pong mga kababayan natin mula sa Giwan, Eastern Samar. Samantala, ito pong sitwasyon ng aming mga grupo dito po sa RTVM at ng ating mga kababayan dito sa Eastern Samar. Ito pong inyong video nakikita ay ang aming working. Ayan ang aming working area dito. Bagamat napakasimple, napaka maayos naman. Ayun yung ating mga kasamaan mula sa RTVM na talagang hindi lamang doon sa pagdating ng Pangulo, nandito na rin sila at
at hanggang dun sa rehabilitation and repair efforts ng ating pamahalaan para sa mga sinalanta ng bagyo ay magpapatuloy ang kanilang pagsubaybay dito, kasama na rin of course ang telebisyon ng bayan o ang inyong People's Television. So ayan mga kaibigan, ito po ang sitwasyon mula rito sa Giwan sa Eastern Samar. Ayan. Oh, medyo madilim pa ako. Ayan. At dito sa aking likuran, yung mismong munisipyo ay nagsasagawa ngayon ng repacking pa rin para doon sa mga nasalantang ating mga kababayan. Attorney? Maraming salamat sa iyo kasama George Bandola.